Maayong buntag, mapadayunon. Amen. Dalaygon na itong buhay nga Diyos, atong ikling ang atong mga concern sa kinabuhi, at tas papamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang atong i-open atong mga Bible in 1 Peter 5 verse 7. 1 Pedro 5 padulong sa 7. Akong diyan yung nasa gawas nga manulod ta, magsuon, napamatay bakanti ng mga bangko para magka-ay-to-ay ta diya sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, no? Dirita sa sulod, napamantay mga available nga bangko, no? Atong ablihan, atong mga Bible in 1 Peter 5 verse 7. Usa ka saad sa Dios sa iyang mga manununod. 1 Peter 5 verse 7. Ingon ang pulong sa Ginoo sa Bisaya nga version. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka, kay siya nag-atiman kaninyo. Sa English na version, cast all your cares upon Him, for He cares for you. Casting all your care upon Him, for He cares for you. God cares for you. Amen. Adunay pagtagad ang Dios diya kanimo. Adunay pagtagad ug nag-amuma ang Dios diya kanimo. Whatever man nga situation nga itong gatubang karon, He cares for us. Sakit man na, kalisod, kawadun mapad, giatiman ka sa Dios. Giatiman ka sa Dios. Have we realized atong kinabuhi nga naingunan ita tungod kay nay nagatiman nato. Naingunani ko, nakabaro ko, naayo ko, nakahuman ko, nakatrabaho ko, naplastar ko, nakabutang ko, bisan unsa nga itong naabot. Kana nahitabo tungod kay nagatiman ang Dios kanato. Amen. Mapudunta na ang bation or mapakita nato sa uban nga nagpati nga sila wala nagatiman. Sa mga panahon nga makita nato ang uban nga makaingon sila nga murag walay nay nagatiman o nagigugma kanila. Amen. Kita tama mahimong agent ani nga kalibutan sa pagpaabot sa saad sa Dios that God cares for us. Dagan gid ba mga tao karon nga nawala na gid sa paglaom sa kinabuhi. Na abi na gid nila wala gyud Dios nga nagtagad na kanila. Sa kinabuhi, usahay murag usa ka pagahi nga bugat kay maigsoon. Puno sa mga kabalaka, sa pamilya, sa ministry, sa trabaho, sa umaabot na to nga kinabuhi. Dagan kayo tag mga butang nga dili nato kontrolado, pero sige gyapon nato kontrolon because wala tay knowledge that God cares for us. Ang resulta gagahimo pang stress, depress, kapoy, ug walay kalipay sa pag-alagad sa Ginoo because wala ta na kadumdum that God cares for us. Ingon pa sa ato ang akong na-share kaganina sa Psalm 73 verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not His benefits. Dahil ka ang Diyos, o kayo kalimti ang iyang mga nahimo kanimo. Kasi malimot na He cares for us. Sukad pa kaniya to, God cares for us. Kung wala pa lang yun bitaw ng care ang Ginoo, pasagdan ng taniyang mga Israelita na mag-anto sila sa pagulipon sa mga Egyptohanon. But because God cares for His people, God cares for you, doon na siya ibuhat igsoon.
Whatever situation sa imong kinabuhi, pamilya, pag-eskwela, trabaho, ministry, may suon. Naigibuhat si Lord because He cares for us. Kanunay gid siyang naibuhaton. Dili lang taman nga gihimo niyang gipadala si Moses, pero sa panahon nga wala gyapon buhi sa Ehiptohanon o sa paraon ang mga Israelita, wala nag-stop si Lord. Sa itong kinabuhi, dili mo unong ang Ginoo sa pag-atiman ka na to. Gipadala na po niya si Moses balik. Gipakita niya mga miracles. Hangtod nga nahimugahi ang kasing-kasing sa paraon. Nitakas yun ang mga Israelita. Gilakag. Nag-agi sila sa daghang mga kalisdanan sa kinabuhi. Pero wala gyapon naghunong ang Dios sa pagpamuhat. Amen. Gipikas niya ang dagat. Gipapunto niya ang adlaw ug ang bulan. He provide manna. Pagkaon. Gipabuswak niya ang tubig sa kamingawan. Because He cares for His people, may soul. Sa atong kinabuhi, whatever situation na itong itubang, bisan pa ilisod para nato, always remember that sukad pa sa sinugdanan, nagtagad ang Diyos sa matag usahan nato. Dili ta niya malantaw nga magsigitag antos nga kita lang maningkamot sa tong kaugalingon. Hangtod sa panahon nga napakyas si Adan ug si Eva. Kinakita sa Dios nga walay kaluwasan ng tao. Kalaglagan ng paingnan sa tao. Gipadala niya si Jesus because He cares and He loves us. So, until sa itong sitwasyon karon, yung pa ni Auntie Dolores kahapon nga kapoy naman kaya itong ekonomiya, kapoy naman kaya itong panggobyerno, atong mga leaders, corrupt na tanan, wala na yung masaligan, murag wala na tayo madampan na nga kalibutan ang pagtaas sa presyo, ang pagtaas sa mga palaliton, ang kalisod na itong kitubang, murag makawala na sa paglao may soul. But this morning, atong inumduman, sa bisan unsang panahon, season, dili gyud muundang ang Dios sa pagtagad kanato. Kanunay gyud nay gibuhat o pagabuhaton ng Dios sa atong mga kinabuhi. Dili lang nato, at the challenge may suon is nga dili nato kontrolon ang panahon. Ningon siya sa iyang pulong, yang gi-offer, cast all your worries. Itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka kay siya nag-atiman kaninyo. Amen. Ang atong part isang pagpanugyan kaniya. Cast all your cares upon. Muna atong part na igsuon. Ang challenge ni Lord ani nga saad is dili nato kontrolon ang mga butang sa atong kinabuhi. Kung ang imong income is not enough para sa imong bayronon, cast everything in the Lord. Ayaw kontrola ang tanan kay ingon man siya, itugyan kaniya ang tanan. And God will never run out of ways para i-provide ang tanan para nato. Amen. Ang dagat ganing ipikas niya. Because siya ang Diyos na magahimo sa tanang pamaagi may soul because He cares for us. Amen. Our part is to cast. Atong itugyan sa iya magsuon. Ang pulong nga cast magsuon dili lang ingon nga ibutang nako kadali Lord sa imong mga kamon. But cast it means igsoon ihulog nimo ang tanan diha sa Ginoo. Amen. Na Lord kanilang sa Lord ako na ibutang sa imong kamon. Gaan ra man ni kanilang sa Lord. Kung dili igsoon imo gid ibutang tanan sa kamot sa Ginoo. Walay i-reservar. Walay mga butang nga imong i-control. Kung dili itugyan gid nimo ang tanan diha kaniya. Kung may ang gingon itugyan kaniya ang tanan. Wala sa niya itugyan kaniya ang mga gaan. O pasana ang mga bugat. Pati siya itugyan kaniya ang tanan ninyong kabalaka. Unsay may mga kabalakan karon. Amen.
Nabalaga ba ta sa itong mayroon nun na pod, sunod simana? Nabalaga ba ta sa itong mga alawan sa itong mga anak, sa mga pang-plite, pang-exam? Nabalaga ba ta sa ituan na pod nga mga angay nga i-sustain nga mga buluhaton? Nabalaga ba ta sa atong simbahan nga wa pa mahuman? Let us cast all things diha sa kamot sa itong buhing nga Lords. Kaya diya sa pagpanugyan, ano na'y dakong kahimuan. It is an act of humility before the Lord. Amen. Na Lord, dili na ko ni kaya. Ako ni itugyan sa imo, kaya mo maning gisaad sa Dios. Kaya ang Ginoo dili siya busy nga Dios para nimo. Busy lang Ginoo para sa imo. Dili siya busy nga dili para nimo. Busy siya nga Dios para nimo. Pagmata pa lang sa Ginoo, niingon pa ang Bible sa Proverbs 30, katong usa ka inahan nga maalamon, it represents the Lord. Pagmata pa lang sa buntag, magpakod na siya aron maghikay. Magatiman siya sa tanan nga panginahanglan sa iyang pamilya. Si Lord to. Nagrepresent siya sa usa ka asawa, usa ka babae na maalamon ug maayo mo atiman sa iyahang panimalay. Ingon ana tuboy nga Dios, wala pa lang ta nakamata, siya nagtikaw-tikaw na para sa atong tibok adlaw nga mga panginahanglan because He cares for us. Hinay mong tapal, He cares for you. Kabalo siya nga ugma. Mao na lang ni imong kwarta. Kabalo siya nga ugma na ay imong anak nga mag-adto dito, mag-eskwela mo ni mong mayroon. He cares for you. Ingat pa ni Kurt, omniscient God, nasayod na siya daan. Ingat ito siya, makatapang pa kaninyo ang inyong pagkabalaka. Wala pa ka mo masayod nga ang Diyos na hibaw ng daan nga sa inyong panginahanglan. Wala pa lang na ninyo pangayuan diha sa mga pagkampo. Ingat pang Psalms, bulahan ka mo nga ang Diyos sa matag adlaw nagpasan sa inyong mga palasunan. Kaya ang Ginoo dili busy para nimo, dili layo para dili ka madunggan o dili siya magkulang o ang iyang gugma para sa imong kinabuhi. So, His love is sufficient, His grace is sufficient sa matag usa ka nato. Kani nga verse may suon, adunay upat ka mga kamatuoran nga atong makita. Number 1, God care is personal may suon. Hindi mo ko galingan para ni sa ako, personal. Matthew 10:29-31, even the hairs of your head are numbered. Bisan daw kuno ang mga lugas sa imong buhok, nahibaluan na sa Dios pila ka buhok. Amen. Imagine, napaging lugar knowledge si Lord daning atong mga buhok. Because ingon ana siya ka mindful diya nato may suon. Kabalo gyud sa pila ka buhok lugas sa buhok, kana pa ba atong utang atong gikonsumisyonan sa pila ka mga katuigan may suon. God knows sa atong kinabuhi. Ang Ginoo nagtan-aw nimo dili lang usa sa mga naa sa crowd, but igsuon personal siya nga nasayod, nag-amumaw, nagatiman kanina. Dili lang ingon nga sa kadaghanan diya sa Pilipinas nag-care ang Ginoo, diya sa kuan nag-care ang Ginoo, but personally sa tanan nga tao, buutan o dili buutan, nagtuo o wala nagtuo, God cares for us tanan igsuon. Kitang tanan giunahuna sa Dios, kitang tanan giamuma sa Dios, wala siya gipili. Dili lang katong mga hinimba, dili lang katong mga Diyos nun. But walay gipihig ang Diyos sa iyang pag-atiman. Bisan gamay nga detalye sa imong kinabuhi, kabalugid kayo ang Ginoo. Mas kailas siya nimo kaysa sa imong pag-ilas sa imong kaugalingon igsoon. Mao nga ang imong burden dili na gamay or dili na dako para sa Dios. Kaya na sa Dios kaya nasayod siya igsoon. Ikaduha, God's strength is unlimited.
Usahay kontrolo nato because abi nato dili kaya sa Ginoo. Abi nato wala nag-care ang Ginoo. In Jeremiah 32:27, is there anything too hard for me? Ingon ng Dios. Di, pakita doon na sa Ginoo unsa na imong gatubang karon. 100K nga utang, Lord. Ingon ng Dios in Jeremiah, is there anything too hard for me? Gihatag kanina si Jesus para lang mahimot ang gawas nun sa kalaglagan, kana papakahang butang at ipikra sa iyang bahandi nagsuod para lang ka mahimong gawas nun. Hello? Ang imong problema, dili imposible diya sa pambuhin ng Diyos. Wala imposible kaniya. Kung bugat pa na nimo gaana para sa Diyos. Usa lang ang gusto sa Diyos. Itugyan nato na diha sa iyang mga kamay. Di ta magpaalig-alig. Amen. Nga kaya ra nato ni. Ato ning ibutang sa mga kamot sa Diyos. Number 3, God's invitation is open. Dili ni para lang sa mga maayo, sa mga masinimbahon, matilog-anon, manginatagon sa tithes. But this invitation is for all na igsuon. Para sa tanan. Wala siya nag-ingon diri. Kamo na mga Diyos nun o mga buutan, itugyan ninyo ang tanan, ninyong kabalaka sa Diyos. Pag kini nga pulong alang sa tanan. Regardless kung maayo ta o dili maayo sa atong buhay ng Diyos. Matthew 11:23, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Ang sigingon diri, all you who are weary. Kung siya nagingon, all you nga akong pili. All you who are faithful. Batangingon diri, come to me all who you are weary and burdened, and I will give you rest. Sa tanan nga gibukatan o gikapuyan. Kung atong mapansin, the first statement nagingon ni Lord, come to me. Napuno kas kabalaka ang pangutanan ni duol ba ka sa Dios? Niduol ba ta sa Dios, my son? Come to me. Walay laing gipangayo sa Dios, ingon siya, come to me, more gid na. Paubos sa iya, duol sa ako. All you are weary and burdened, kamo tanan nga gikapoy o gibukatan, kay ako kamong papahulayon. Amen. Nasayod na tanong, ang kinanglan lang yun ang pagduol. Ang pagpanugyan, mao gid ni igsuon. Dili lang usa ka tao ang invite ni Lord, kundi tanan may suon nga gikapoy o gibugatan. And kanang rest igsuon dili na temporaryo nga rest sa panahon sa sayong pulo, kalinaw o kapahulayan na dili matugkad ani nga kalibutan ng igsuon. Mo na ang kaya i-offer ni Lord sa atong kinabuhi. Nagi mga butang sa dili ang kasulbad, dili ang kagaan, because ato ra man gihapon gikuptan-kuptan. Patun sa yan ingon sa pulong, itugyan ka nako, cast all your fears. Ingon diri, come to me. Ang pagpaubos ra gyud igsuon ang yabi para tabangan pa ni Lord sa atong mga panginahanglan sa kinabuhi. Ikaw pa, God's faithfulness is proven. Amen. Lamentation 3:22-23. Great is your faithfulness. Isa nag-ingon ani sa imasa sa Bible. Kisa mo nag-ingon sa Lamentation. Mga pagpangutan. Kinsa man ni mga tao nga nag-ingon ani. Katong mga niagi na, amen. Katong mga nakaagi na. Katong mga nanganganaw na nga mga tao. Mao to silang mga tao nga nakasinati, it means proven na ang kaayo sa Dios. Ingon sila, great is your faithfulness. Dakila ang iyong katapatan o Diyos. It means that God's faithfulness is proven. Dili na ang tataangay, dihay pa nga magduha-duha
sa kamatinud-anon sa Dios kay kaniadto pa lang gisangyaw nas mga taong nakasinati sa kamaayo sa Ginoo. Nga dili gyud angay kaduha-duhaan. Our God is a trustworthy, faithful God sa atong kinabuhi. Sa tanan nga panahon ng Ginoo nagpamatuod nga siya matinud-anon gayon. Ato lang nihatag sa iyang mga kamot ang tanan natong kabalangka. Amen. As I end, dili nato dugayon may gusto no? Init kayo gyud. Usa lang kabutang nini nga kabuntagon, ikaw lang nasayod ug ang Dios, ug ang Dios lang labaw. Kung unsa ang imong gidaladala nga burden sa imong kinabuhi karon. But this morning, our God nga maayo ug may gugmaon nga Dios nga nagbarog sa tong taliwala karon. Nagsaad ka nato that He cares for us. Amen. Nagtagad siya nato. Ang atong part lamang isuon, challenge ni Lord, is to cast all our fears niya kaniya. Itugyan kaniya tanan. Na walay reservation. Na walay ibilin. Siya lang atong Savior, dili kita. Amen. You are not the Savior, He is. What is too heavy for you is never too hard for Him. Rest in His care, not in your own strength. Amen. Ingon pa sa Psalms 103 verse 2 or Psalms 5. Kung nabasa ka ganina sa Psalms 5, igsoon. Tanan na nakaila sa Ginoo, mosalig yun diha sa Ginoo. Kung nakaila ta sa tumbuhi nga Dios, that He is faithful, He cares for us, He loves us, He never changed na Dios, makasalig kita niya. Kanara gid ang atong part, ang pagtugyan sa iyaha, ang pagsalig sa iyang pagdangop sa iya, ang pagputang sa iyang mga kamot sa tanang kabalaka sa atong kinabuhi because He cares for us. Bisan unsang nga detail sa atong kinabuhi na sayod ang Dios. And this is a personal nga promise ni Lord. This is an invitation sa tanan. This is proven kaniadto ang iyang faithfulness. Atong pakpakan ang kaayo sa tungbuhi na Dios. Cast all your fears because He cares for you. Lord, salamat sa